isang manggagawa na may anak siyang 8, tatlong kasaway. Isang may anak siya ng homo at may isa siyang lesbian na naglandi sa Tagaytay. Lapit lang ako sa Tagaytay. Malamig ngayon sa amin. At may isa siyang anak na nagtutulak ng droga. Ngayon nakulong sa droga. So, nasirang gawain, nang dumating ako, nagsimula akong lugar, sa yung lugar, ay parang 3 years na pumupunta sila ng Limerick. At sabi ni Pastor Jess, pagbinabi ang alert siya, sabi niya, why not gamitin mo yung simbahan na nakatayo? Yung simbahan nakatayo, concrete at tiles. Walang tao. Ginawa ng ating hititan. At nang dumating ako, problema ko yung mga adik. Kasi galit sila sa akin, wala na silang pupuntahan at wala na silang dagan ng babae at magtitin. So, ang hirap i-repair ng lugar. Mas madali magpioneering ka ng Christian na ibabalik mo sa gawain. So, minarestore ako ng 5 pamilya, pero pasaway pa rin. Hindi ako. Ngayon, may bago kaming baptize 3. Ay 3 kaming baptize at awa ng Panginoon. Uma-average kami ng 20 to 30 ang area. At mahirap yung alam doon ni Pastor alam niyo ang Batanggin niyo ang hirap. Aywan kung bakit nakarating ako dyan. Sabi ni Pastor Mendoza sa Nasugbo siya, bakit ilunggo ka punta ka sa may Batangas, ang hirap ng Batanggin niyo. At sabi ko, bakit ilunggo ka, nandito ka? Kasi si Pastor Ray Mendoza, sa may Nasugbo, kung sino nakarinig sa kanya, ilunggo yun sila yung mag-asawa ilunggo. Sabi niyo, 2 na tayo dito. So, ang hirap, makisamahan ang Batanggin niyo. At ang area ko ay ang visitation ako kasi bugaki, nakaganon ang mga baril at yung mga pagtabas nandun sa kanila. Pag swimming ka, nakatakot. So, sa awa ng Panginoon, ngayon ang gawain, unti-unti nakasurvive. Sa 1 year and 6 months, 3 ang baptize. Ang hirap. Sabi ko, the first time, matagal na ako sa ministry, ngayon lang nangyari na nagtagal ng year na mabaptize. So, salamat ulit sa opportunity na binigay ninyo. At text ni Pastor, wala siyang text. The manual and the manual. Sana sa pagbibigay ko ng mensahe, maintindihan ninyo. Kasi ang intonation ko minsan, mayroon pang ilo. Mayroon ko ba dito? Wala. Ha? Wala? Cebuano? Wala daw. May logo kanina yung ayun. Ang ating lesson dito, if you have a Bible, my message for this morning, the strategy of preaching. Sabi ni Paul dito, I charge thee therefore before God. Suffering. Sabi niya dito, sa hymn natin, the most awesome responsibility that God has ever bestowed upon mortal man is the handling of His inspired word from the pulpit. Itong salita ng Panginoon, itong amin na ginagawa at ito ang pinipreach namin at dito lahat namin kinukuha. Ngayon minsan usap yung mga pastor doon sa Batangas. Ay ako bago pa lang. Ay lumalakad lang ako. Wala akong sasakyan. Nagpo-commute lang ako. At sabi nila, nagsasabi sila, Brad, kailangan kukunin mo daw ang iyong outline kung mas maganda at maraming magandang income sa internet. Sabi ko, by the grace of God, 1 year and 6 man ako, still the Bible ako. Doon ako hindi ako pumunta ng internet kasi hindi ko naman alam ang pag-explain eh. Itong Bible naman yan, matagal na ito.
makarinig na mga lesson kang magsabi, ano bang team ninyo? Hindi pagsabi, alam ko yung Bible kung saan ko pupunta, hindi na ko maghanap-hanap, ganun. Tapos magpakinig ka ba? Dito ko nakikita na sabi ng Panginoon dito na the preacher is accountable to the listener who is yet hungry to hear the truth of God's word. They fall from the lips of the man of God. Sabi niya, truly greater is his accountability to God for the variety and biblical accuracy, the message which he delivered to the people. Kailangan ng accuracy dyan. Kagabi ng isa ng Wednesday, simula ako ng teaching about the second coming. Sinimulan ko ang pagdikdik sa kanya. Ilalim. Ay may microphone kami, may isang medyo secret millionaire siguro. Nakilala ko siya at inunggo rin. At sabi niya, Pastor, ang simbahan mo pala walang gamit. So, nakapunta sa church, sabi niya ngayon, magandahin natin yung church mo. So, pinalangin ko, Panginoon, bigyan ko ng kakunting microphone o wax dyan para yung mga tao sa labas makarinig. Dito sa inyo, talagang hindi yung makarinig ng neighbor ninyo nakasirado Ang ginagawa ko doon, sabi ko, nagpanalangin ako na nagbibigyan ako ng Panginoon ng malaking box at malaking amplifiers and then may mic na wireless para kung mag-preach ako ng tubo, yung kapitbahay makarinig. At pinapalakas ko yung amplifier para makarinig. At talagang nakarinig yung hanggang sabi ng iba, parang may kompetensya yun si Pastor Robinson kasi papasok pa lang sila sa daan, papasok. May pinaandar ko yung gospel music. Nung pumunta sila, sa amin na pala. So, ang kapitbahay namin yung nakarinig. Nang nag-preach ako about yung the second coming, sabi ko, ang ginagamit ngayon ng mundo na masira, malapit na tayo sa time, masira yung mga gawa-gawa, invento ng mga tao, ng matatalinong tao. So ngayon, ang mga bata ngayon, instead na nandoon sa paralan, nandoon sa internet, nag-i-internet, ang knowledge nila, wala na sa Word of God. So, may nagalit. Umipon sila doon sa isang tabi, at parang nag-rosary sila. Pinalakas nila, siguro may backslide sila. Paano ba yung maingay? Pinatigil ko at nagkinig. May kalaban sa kapila. So, pinalakas ko yung mic tapos pagka-umagalit sila. Pastor yan, arrogante. Sabi ko hindi. Ang moto ko, makarinig sila ng Word of God. Kasi ang iba, hindi mo sa church, nahiya sila, di ba? So, dito makikita natin na kailangan dito, sabi niya, the preacher, accountability to the listener, na ang nagpakikinig ay gutom. Alam ko ang iba dito nakakain na, no? Naka-breakfast na kayo. Amen. Kanina, pag-akyat ko doon, kumakain siya, sabi ko, Pastor, kakain ka? Sabi ko, wag muna, mamaya ako-preach, magkain ako. Kasi mas maganda ba mag-preach na gutom? Yes. Okay. Hindi ka nang, ikaw, gaganon ka. At naganda, doon sa church namin, nagko-coffee lang ako. Nag-i-energy lang ako. Kasi mas maganda mag-preach na walang laman. Okay. So dito makikita natin na truly greater is accountability to God for the variety and biblical accuracy, the message which delivered to the people. A man of God who realized that the gravity of his task would never step into the pulpit except first prepare every fiber of his being to carry out this great office. Binigay itong word to ni Pastor Max Anderman. Under sa Bible Baptist Church sa may Statesboro, Georgia. Sabi niya, kinuha ko itong lesson niya, na sabi niya, hindi siya pumupunta ng mag-preach ng Word of God. Sabi niya, rather, hindi siya kumakain. Sabi ko parang, maganda po sulatan si Pastor Anderman Pareho kami moto, hindi ko kumakain,
ng mag-preach. So dito makita natin na sabi niya, the world may not recognize the value of the preacher and his preaching. Yet God's word says in Romans chapter 10 verse 15. Sa anong sabi niya? How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. The man that has heavenly calling and high calling, yet the desire and the joy and the alone is not enough. There must be a prepared heart. Kailangan ang pastor, yan, tiksan ko ni pastor mag 1 month before. Talaga na-study ako. Kasi kung hindi ako nag-study at ibigay sa inyo, hindi na ko ninyo i-invite. O salamat, in-invite ko ulit ninyo. May pagkain akong ano. At sinabi ng pastor ko, sabi niya, wala akong cellphone eh. Sabi niya, sige magbuhat ka ng cellphone para na maka-internet ka. O ginamit ko lang yung pag-picture sa area, pero hindi ko ginamit ang internet. Hindi ko marunong mag-internet, mabuti. Hindi ko marunong, so talagang study. Iniipon ko yung lahat ng books. Sabi ng misis, ano ba ginagawa ko? Sabi ko, pabayaan mo lang ko. Dinagay ko sa table, lagay ko lahat. At hinanap ko kung sino yung kunin ko ng lesson para ibibigay sa inyo. At dito makikita natin, sabi niya, the whole man must preach under the anointing of the Holy Spirit for the sermon he lives. Kailangan anointed siya. Kailangan may word of God sa heart niya. Marami ang intact sa kanya. Kung ang isang pastor, walang pinag-aralan, wala siya sasabi. Kung ang tao ay gutom, wala siya ay magsabi ng matagal. Sabi ko minsan sa church, sabi ko, nag-study ako ng lesson ng Saturday. Makatapos ako ng gawa o mag-study ko mga 3 days. Pagdating ng Saturday, matulog ako alas 2 para matapos ng mensahe. Ngayon, makakainin kayo ilang minuto. Subukan ninyo, kain ka ng kunti, dali lang kayo magutom. Marami kakainin nyo. Hindi kayo magutom. Linagay ko din pa sa display. Akala ko the same time ako eh. Ang prepare ko dito, marami eh. So, okay naman ko si Pastor kung mahuli sa ako na una eh. No? Yes, the building of a sermon requires as much preparation as building a literal structure. It would be foolish to begin building a large office complex without first giving great laid plan. Kailangan may plano ikaw eh. Sabi ng paki-screen dito yung Luke chapter 6 verse 14. Yung foundation ng isang Christian, kung ang iyong foundation ay sa bato, ayun, 6, Luke chapter 6 verse 48. 48. Ayun, sabi niya, he is like a man which buildeth a house and digged it and laid the foundation on a rock. Kung ang iyong foundation nandoon sa bato, and that bato, that rock, bato sa ilonggoy, bato rin sa inyo, yung bato, in the name of Jesus Christ, Peter, upon this rock, I will build my church. Akala ng Iglesia ni Cristo, isa kanilang ilang simbahan yun eh. I think may sabi. Peter, upon this rock, on the rock, Jesus Christ, I will build my, hindi siya sabi niya, I will build the church of Iglesia ni Cristo. I will build the church of Jesus Christ. Kung pumunta tayo sa Greek, it is Petra. Petra natin, di o Petra. Asto. So dito makikita natin na sabi ng Panginoon dito, each sermon should originate in the fertile heart of the preacher. Amen? If the preacher's heart is empty, his sermon will be empty. Amen? The preacher's heart is full, his sermon will be full. Kapag ang preacher ay ang salita ng Panginoon nandiyan sa kanya, mabigay natin ang mensahe sa Panginoon.
So, pupunta tayo sa una na punto natin. Daman. Daman, 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Sabi niya dito, for though I preach the gospel, I have nothing to glory of. For necessity is laid upon me, yea, woe is unto me, if I preach not the gospel. When Paul said, woe is unto me, if I preach not the gospel, he was manifesting the reality of his call. Sabi niya, for each generation, God has raised up men to stand boldly, yet compassionately, to preach faithfully the gospel of grace. Sabi niya, number one, the man, ang gamitin natin na the man is Moses. Si Moses ang isang tao na ginamit ng Diyos sa isang gawain. Anong ginawa niya? Siya ang ginamit ng Panginoon na ang mga tao doon sa under by covenant, siya ang gagamitin ng Panginoon pakalabas. Dito makikita natin, sabi niya, that God called Moses, Exodus chapter 3 verse 1 to 3. Moses is a tremendous example of this as God raised him up to lead the nation of Israel. Siya ang ginamit ng Panginoon to lead the nation of Israel. Last week, may isang text ako nga na tanggap. Sabi niya sa akin, Pastor, nandiyan pa bang vision mo sa unang mong punta ng Maynila? Sabi ko, nandiyan pa rin. Hindi yung nawawala. Sabi niya, may bisita ako dito ng Amerikano at naghahanap siya ng isang missionary papunta sa Israel. At kung gusto mo pa nga magpunta, sabi niya, hinahanap niya, gusto ko pupunta dyan sa iyo. At kung nandiyan pa, sabi ko, nandito pa. Pero sabi ko, ayoko na magpunta ng Israel. Bakit sa Tagaytay ngayon may Bible study ako? Marami dyan Jewish. At ang Jewish, hindi pitsugin na tao, mamayaman. At makausap mo lang sila sa restaurant. Kumakain sa restaurant. Makikita mo yung talagang Jewish sila kasi mukha nila parang Jesus Christ eh. Minsan, pumunta ko ng the People Park in the Sky, may nag-treat sa amin. Nang dumating ang anak kong the church that I pastored 30 years ago in Bacolod. Nang nagtapos ang anak ko sa Iloilo Baptist College, ay siya na nag-take-over doon ng 30 years sa may property na kami, may building na kami. Siya ang iniwan ko doon. Naghanap ako ng pumunta. That's why nakapunta ako dito ng Batangas. May nakita ako sa People Park in the Sky na umiikot, nagpipicture-picture, hinapitan ko siya. Sabi ko, are you a Jewish? Sabi niya, yes. From Lebanon. Lebanon. What is your name? Niya, Michael Samson. Michael Samson? Your wife is a Filipina? Yes. Okay. Can I talk to you? Okay. Hindi na Pilipina. At dyan, kinuusap ko siya. Ang hirap sumili niya. Hindi maniwala may Diyos ang mundo. At galing siya kay Jesus Christ. Because the prime ministry of Libya. May isang prime minister sa isang lugar o sa Lebanon na si Jesus Christ ang pangalan. So pinalitan ko, hindi ko ginamit. Ginamit ko yan si Lord o hindi niya kilala si Lord. Ang hirap ko sumiliin. Ngayon sabi ko, marami ba kayo dito? Yes, around 3,000. Ano ginagawa ninyo dito? Sabi niya, we are the missionary to the Rehab. All the Rehab area dito sa Pilipinas, may isang Jewish na missionary. Sabi ko, who paid you? Dati ba nun? So diyan makikita natin, sabi ko ay hindi na kailangan punta ko sa Israel. Nandito pala sila sa paligid. Sabi ko, kung gusto mo mag-support, ang hirap lang ay abutin sila. Hindi mo sila makita sa tabi-tabi. Makita mo sa restaurant kumakain palagi at mayaman. At sabi ko, kung gusto ninyo, budgetan ninyo ako, papasukin mo mga restaurant na maganda sa at mawitnessan sila. So ngayon, sabi, binigyan niya ako ng address, pinuntahan ko yung sa may JME Cavite. Malapit sa simbahan ni Pastor
Gamisa, parang Pastor Dunisa. Malapit sa church, Pastor Dunisa. Pilipina ang asawa. Isa Jewish na ligtas. Sabi niya, kung makapunta ka ng Israel, puntahan mo ako sa Libanon. Sabi niya, nandoon yung area ko. So dyan makikita natin na ang pagsuluwining sa tao, kailangan hintuan mo at kausapin. Alam mo ang nakuha siya? Sabi ko, nakita mong buntis na babae. Sabi niya, paglabas ng bata pa ba yun? Hindi mo laki. Oo, malaki. Yung nandiyan ang asawa ng interpreter nang pumunta ko silang bahay. Ganon ang Panginoon. Ang Panginoon makapangyarihan at pwede niya malakihin. Ganon ang Panginoon. Kapag tanggapin ng Panginoon, at ang hirap nila. So doon ako sa na may boundary ng Limerick. At minsan-minsan, mayroon akong Bible study sa Newton. At pro ng Antonio Restaurant nandoon. At unti-unti, sabi ko kung kaluban ng Panginoon, pag may area doon, baka maghanap kami ng lugar para gagawa kami ng area. Sabi niya dito, Moses was usably because he recognized his own heavenly call. As Moses was keeping the flock of the father-in-law Jethro on the backside of the desert, the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire of the midst of the bush, yet the bush was not consumed. God said unto him, Moses, and certainly his personal, powerful, heavenly call penetrated the silence of Moses. Naramdaman ni Moses na parang lumamig na siya lumayas na siya sa Egypt Pumunta siya doon at doon siya sa kay Jethro, the father-in-law niya. Si God said unto him, Moses, sabi niya, Moses was overwhelmed by his holy presence and the first feel insignificant to go before Pharaoh. Nang after na nakausap yung angel sa Exodus chapter 3 verse 11, na-revive siya. Yet later, after God had assured him of his presence, Moses submitted to the call. Moses learned from the experience, causing him to recognize that call is heavenly. Sabi niya dito, doon na-recognize ni Moses ang pagtawag sa kanya. Hindi natin alam. Isa sa inyo, tinawag rin ng Panginoon. Si Pastor, parang iba gusto ko dito, Pastor, o tinawag rin ng Panginoon. Might be, si Moses, tinawag ng Panginoon para siya ang mag-lead ng the people out of Egypt. Sabi niya, how about us? Did you recognize why? Bakit nandito ikaw? Na-recognize mo bakit nandito ikaw? Might be, gusto ng Panginoon maging full time ikaw sa Sunday school. Minsan nagsasabi, ay, Sunday school lang yun. Ay, walang kabulan parang hindi ako na satisfied ito. Huwag ka mag-underestimate ng Sunday school. Because when a time, nag-study ako sa Cebu Bible Baptist under the leadership of Dr. Almid Gisabla, pinaturo ako sa grade 5 since 3 years ako doon Ako yung nagturo sa grade 5. Ako ang naatasan. At ngayon, may mga missionary si De Jesus. Minsan nag-testimony siya, hindi ko alam, may na-meet kong pastor, Brad. Si missionary ng pala De Jesus na-save at na-nurture doon sa Sunday School, grade 5, doon sa Cebu. Sabi ko, ay hindi ko na nakalimutan ko Teacher lang ako doon Kasi nag-aaral ako sa Bible School at nasa ko grade 5. Tapos may isa naman, sabi niya, Pastor, kung hindi ka nag-area sa amin at hindi ka nagpatuloy aral sa Bible School, sabi niya wala ako dito sa Ethiopia. Yung asawa yung sa Ethiopia, isang missionary, sabi niya, ikaw yung pumunta sa aming lugar. At ang tatay kong lasinggo na-save at naging deacon sa church at nag-aral ako sa Bible School. Ngayon, misis na ko ng
missionary. Makikita natin, huwag kayong mag-underestimate ng Sunday School. Nandyan ang mga tao, may isang nag-work out sa isang simbahan sa Bacolod. Sabi ng pastor, sabi niya, Brad, hindi pwede nga dalawang pastor mag-work ka dito. Sabi niya, ipunin mong lahat na young teens. Young teens, ha? Sabi niya, ikaw ang gawin kong pastor doon sa young teens. O sige, ako naging pastor sa young teens. Hindi ko akalain. Yung Amerikano ngayon sa may Cagayan, yung associate niya, ni Pastor Andales, sabi niya, Pastor, ako ang resulta ng imong young teens church sa Open Door. Sabi ko, ay 1984 pa yun, hindi ko na naalala, may diabetes ako eh. Pero nagpapasalamat ako na ang maliit na bata pala na tinuturuan mo kung saan kang churches, ngayon isang magsasabi. Ngayon, umuwi ako ng August, umuwi ako anniversary sa aming church. Puntahan doon ng mga yung people. Pastor, nag-rebelde kami sa church. Ngayon, pastor na kami, nagbalik. Sabi ko, saan ka nag-graduate? Kay Pastor Arias. Wow! May nag-graduate na, nagpakilala, sabi niya, Pastor, balik kami dito. Ang isa, sabi ko, saan ka nag-graduate? Niya, nag-graduate ako sa Cebu. Sabi ko, salamat, nagbalik ako sa iyo. Alam niyo, yung ministry natin, malalaman natin na successful kasi yung mga tao na tinuruan mo at talagang na-work out ang Panginoon, nagpakilala, Pastor, kaming resulta. Nalaban niyo sa awit, yung sabi niya na my missionary came to my church, and then nag-testimony at nagbigay ka. Sabi niya, ang pastor nagbigay ng konti. Sabi niya, nandito ako ngayon sa langit. Di ba sabi niya? Na, ano yung awit yun? Thank you for giving. Naligtas siya, nagpasalamat siya sa missionary, pumunta. Kaya kung hindi pumunta yung missionary, hindi siya naligtas. Huwag ninyo sabi niya, might be a full-time Sunday school teacher o might be a full-time song leader. Yung song leader kanina, wala makagayat yan eh. Tinitignan mo kanina. Hindi ko nakuha. Iba, siya lang yung match dito. O, kung may ititrain siya, may disciple siya, hindi na makukuha yun. Pero at least, nandyan ka. Huwag mong maliitin na song leader ka lang. Kasi hindi magsimulang service kapag wala ka. O, magsabi siya, sige, buksan natin yung standing on the promises. Pinakaupo kayo lahat. Hindi yung standing. May ibang song leader, ganun eh. O, awitin natin ng standing. Nakaupo. Sabi niya, a full-time soul winner. Yung soul winner, alam niyo, pinakamaganda. Sabi ng isang quotation, so ako, right? Anak siya. Sabi niya, itong isang quotation, if you meet me and forget me, you lost nothing. But if you meet the Lord Jesus Christ and forgive Him, you lost everything. Nakilala tayo at nakalimutan mo ako, okay lang. Pero kung nakilala mo ang Panginoon at namatay ka, paipirno ka. Kasi hindi mo nakilala ang Panginoon. Sabi niya, might be a full death worker. Nanging death worker ikaw. May death ba kayo dito? Minsan sa amin doon may pinadala si Babayos na Ministry of Death. May death kami. At kung may makita ako na ngayon nagtuturo yung Sunday school teacher namin, kapag pumupunta ako sa area, maraming death. Tapos ano sila? Ang nalaman ko, ito sila. So kung mag-usap ko sa kanya, yung ibig ko sila, at least sabi ko, ganun lang ang sinyas ko. Pero kung ano, I am
Ibig sabihin, thank you. Ang thank you, ganun. Ang R, O, S, A, N, D, O. Rosindo. Tapos magsabi, kung ibig sabihin, ang iyo, dako, yan. R, ang ganun lang nila, R. O, ito. Magandang desk kapag may ministry. So dito makikita natin na kailangan may ministry tayo kung saan-saan. Sa aming church, doon mayroon akong ministry ng mentally retarded. Paano pag-witness, pagdala ng mentally retarded sa church? Kailangan pinag-pray mo yun at may talent ka. Minsan mayroon kaming maraming mentally retarded sa plaza. Gusto ko sila umawi. Kasi may kaluluwayan sila eh. Pinag-pray ko at pumunta ako. Pagpunta ako sa plaza, sabi ko, magandang umaga sa inyo. Ako pala si Rosindo. Tinginan sila. Sabi ko, ako taga-doon. Ikayo. Kailangan di ano? Sabi niya, nagaban na ako. Malapit lang ako sa inyo. Malapit lang sa amin? Sabi ko, pwede ba mag-usap tayo? Sabi ng Panginoon, makasalanan tayo at wala tayo paraan para puntang langit. Naniwala ka bang makasalanan ka? Nakalimutan ko. Sabi ko sa mga retarded, malapit sa Jollibee. Sabi ko, kakain tayo sa Jollibee. Gutom nga. Ang hirap mag-deal. Pumunta kami ng Jollibee. Nandun yung mga pastor, mandi. Sabi ko, pastor, umiso yun. Sabi ko, dalawang scoop na gusto. Dalawang scoop na gusto. Sabi ko, pastor, umiso yun. Yun, mentally retarded yun. Ako nakalinig, sabi ko, tawag ka nila, kung hindi sila kaya. Dalawang yung double nut fried chicken. Tapos ko suluinin, tapos ko lang padalangin, and then uwian na sila. Balik ako ng Jollibee. Kanina nandito, ikaw, yung damit mo. Ako ngayon, ay di. Naalala ko siguro. Hanggang nagsasabing isa, pero maganda yung ministry mo. Punta ka sa aming church, sa kapitbahay namin maraming MR. Mentally retarded. Yung MR eh. So may makita akong MR, minsan ako magpunta dito, may nakita ko nagsakay ako ng DLTV, may MR sa harap. Nang nakita ko siya, nag-stop over doon sa isang doon. Sabi ko sa gila, kaya ko pa bumanda. Sabi niya, babae, maganda ka. Sabi niya, bakit? Sabi ko, pupunta ako ng turbina, ikaw saan? Tinapunta kami ng kumpaw. Ay, ako pala, nanay mo yan. No. Ako taga Batangas. Pinakilala ko sa kanya. Andi, sabi ko, alam mo na, mahal ka ng Panginoon. Ang ginakalaan mo, tanggapin mo ang Panginoon. Kasi kung mabagsak itong sasakyan, pa-impirno kayo. Isang mentally na babae, tumanggap sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, yung pagsuwiling, kailangan ninyo eh. Wherever you go. Minsan magsakay ako ng aeroplano, may katabi ako. Bitisan agad. Ay kung makrak sa aeroplano, at least may isang kaluluwa kasama sa langit. So sabi ng Panginoon, might be you are a full-time tither. Nagbibigay ikaw. Huwag ka magsasabi na, ay ako nang nagbibigay. Hindi na ako magbibigay. Bigay din. Para magmarami kayo. Amen? Oo. Alam niyo ang nagbibigay sa church, yung pinakamaganda. Kasi sabi ng Panginoon dito, ay may mga promisa sa iyo. Sabi niya, a full-time janitor. Might be janitor ikaw dito sa church. Huwag ka mag-isip ng janitor ka. And then, a full-time pastor sa driver. Just a call of God
has a design and can be described. It is also has a duty. No true call is without a duty. Amen? God has well planned in your mind. There is a job to be performed. Likewise, when the Lord commissioned to the preacher, alam niyo bakit ginamit ko yung preacher, hindi pastor? Kasi namit ko si during the time sa Bible School. Sabi ni Jerry Parwell, when I'm in the church, I am a pastor. But when I'm outside my church, I am a preacher. When I'm outside in the area, just call me a brother. And sabi niya, para maganda, just call me a preacher. Bakit ang magtawag sila preacher? Dito lang yun sa Pilipinas eh. Nagpapatawag tayo ng pastor eh. Ngayon si Pastor Jis, ang mga graduate sa Bible School, ginaya niya, puro sa mga preacher. At marami siyang preacher. At marami siyang gawain. Malaking gawain doon sa may library. Sabi natin dito, God has in mind a duty for you to perform. Yes, you must perform to finish itong conference for Sunday. Di ba? Nakating kayo ng for Sunday? Nandito kayo? Ngayon second Sunday? Alam niyo ang pagmamahal ng inyong pastor, ginagawa nila na every Sunday nandito kayo para magpakinig ng salita ng Panginoon. Ibang-ibang putahin ng pagkain. Kasi yung pagkain, kailangan iba-iba mayroon para hindi masawa. Amen? Lalo pa sa feeding. Sa Bacolod may feeding ako, kami sa church. Sabi niya, Pastor, sige, ikaw na lang, lugaw ng lugaw. Sabi ko, hindi kayo magtimbang mabigat yun. Kailangan klase-klase. So, luto kami ng balit 12 kaminos. Mga bata, balik-balik. Hanggang ngayon faithful, ang iba, ngayon pastor na. So, ganun talaga, akala natin yung feeding, yung pinakain natin. Ang ginagawa nila, balik yung magkain. Hanggang turuan mo sa salita ng Panginoon. Doon mag-work out ng Holy Spirit. Paglaki yun, nandoon yun sa ilang puso, ang Word of God. Pagdating ng araw, ay mag-aaral yun sa Bible School. Hindi naman yung hanapin niya si Pastor Chupo. At, Pastor Apollo, hindi niya naman hanapin yun. Pero yung church na mag-reach out sa kanya, ayun ang gagamitin ng Panginoon. Paul, sabi ni Paul, reminded Timothy of his grave duty when he said, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Sabi niya, of all the attributes registered to Moses, ang nag-register kay Moses, credit sabi niya, the most outstanding. Nangin the most outstanding si Moses. He is called the servant of God. Nagtawagan kang servant of God. Sabi niya dito, his primary as a great military genius. Gitrain ito si Moses. A great organizer, a great lawgiver, leadership through servitude that made him successful in training Joshua as his successor. Si Moses ginamit para may successor siya. Salamat sa Panginoon, binigyan kami ng Panginoon ng isang anak. Akala ko mamatay na sa Banago. Matagal na yung gawain. Nung nag-decide din yung anak namin na mag-gawa sa kanila. Sabi ko, makagraduate ka, ikaw may aliwan dito. At aalis ako. At gagamitin ako ng Panginoon na ibang lugar. Kung may successor, anong mangyari? Si pastor ito, hindi natin alam. One of these days. No? Yung sa old age ako, pastor, 59 ako eh. Nang dumating ko 58. Sabi ko sana ako, dito ko na lang. Within 30 years na ang mga tao dito nakikita ako, sabi ko, gusto ko iba namang mukha makikita ako. Sabi ng member, pastor, kailan ka babalik? Sabi ko, senior na lang ako. Pumupunta na lang ako dito mag-aniversary ninyo. Pero pastor ninyo ito, si Pastor Brian. Ngayon, doon siya. So, dito makikita natin na sabi niya, si Joshua ang iyang, sabi ni Dr. D.L. Moody said, it is better to get 10 men to work
than to do the work of 10 men. Sabi ni Dr. Ni Dale Moody, sabi niya, madali lang mag-ipon ng 10 na magtrabaho. Pero magtrabaho ng 10, ang hirap pa. During the time sa training ko sa Jewish, ang Jewish, 1 Jewish, composed of 1 Jewish, 10 Pilipino. Isang Pilipino, hirap mo na hirap mo na i-disciple para mag-member sa church. Eh, ang Jewish isa lang, 10 ang kapasidad niya. Ang hirap. Sabi ng nakausap ko, sabi niya, he is a Jewish American. May laboratory siya sa Mexico. Siya ang business niya nandito sa Pilipinas, yung quick pregnancy test na at yung kidney test. Sa kanya yun. Si Tam Cardor. Siya ang meet ko. Sabi ni Tam Cardor, sabi niya, kailangan ganito gawin. Kailangan sabi ng Panginoon dito, Joseph as a successor, nag-continue siya. The man, kailangan ang pastor, the messenger, or the man have a character. Titus chapter 2 verse 7 to 8. Ano sabi niya? In all things showing thyself a pattern, a good work. In doctrine, showing incorruptness, gravity, sincerity, that he is of the contrary part may be ashamed, having no evil things to say. Sabi ng Panginoon ito, na kailangan ang karakter to na preacher. The character of the preacher will influence every aspect of his ministry. Sabi ni Dr. Bob Jones, Senior, he said, I rather a man have bad character than good character at all. Number 2, the man what? Exodus chapter 17 verse 8 to 9. Sabi niya dito, involving hard physical work done by hand and not by machine. Ang ginamit dito sa number 2 ay si Joshua. Nang gitrain ito ng iyang master, ang iyang ni Moses, sabi niya, then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. And Moses said unto Joshua, choose us out of men and go out fight with Amalek. Gitrain si Moses, si Joshua. Tingnan mo nang nag-away siya. Di ba, nang malapit na siya natalo, sabi ng Panginoon, ay inataas niya iyang kamay. Sabi niya, kung ibababa mo, matatalo. So, ang ginawa ito ni Joshua, siya ang pataas. So, dito makikita natin na Joshua was trained as manual. When Moses got tired, his hand up, Joshua stand on the right hand at pinataas niya. Sabi niya, before God appointed Joshua as a general and leadership of Israel, God tested him in a wilderness battle. Sabi niya, Moses assigned Joshua in a tremendous responsibility of choosing the warrior and leading the battle against Amalek. Joshua later ministry description would require intense of military leadership. Gitrain siya. Siya ang successor ni Moses sa pag-train sa kanya. Ganun rin ang ginagawa ng ating pastor. Kayo dito mga men, gina-train. With successor. Kapag si pastor may pinupuntahan, may nakasayo. Mahirap naman na ang pastor pag-alis, walang maiwan. At pagdating ng panahon, ang membro kalang-kalang kung saan. Hindi mahagilap. Kailangan may pastor na nakaresidente. That's why dito makikita natin na si Joshua tested. Joshua later ministry description would require intense military leadership. During the battle for the conquest of the promised land, Joshua would not have Moses standing
on the hill exceeding for him, Joshua would bear the entire responsibility of the army. Kasi nag-train siya. Hindi na siya nagtawag na magtulong. Ganon kami mga pastor. Kapag nagsimula kami, pumupunta kami sa mga churches, naghingi ng tulong, matulungan ninyo kami pag-build ng amin na simbahan. Siguro after 2 years, 3 years, pwede na ninyo kami mabitawan. Kasi tatayo na kami. Ganon, train. Hindi nga hanggang kailan makatayo ka. I appreciate the American. Pagdating ng kinausap ko ngayon, may bisita si Pastor, may Amerikano, sabi ko, Pastor, kung mag-abot ang aming mga bata, mga 15, pinaalis na namin ang trabaho. Sa atin sa Pilipino, hanggang magtanggal hanggang tamad. Ngayon, ang ginagawa, ang tatay ayaw magtrabaho. Yung anak nakaupo. So dito makikita natin, ibang sa atin dito. So Joshua was patiently in waiting. And then, the last, the Monday. Sabi niyo Matthew chapter 28, verse 19 and 20. Sabi niya, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you, and lo, I am with you always, even to the end. The Monday ng Panginoon is to go. Sino yun? Sino yun ang sabi ng Panginoon to go? Sino? Sino? Tayo! Tayo ang gagamitin ng Panginoon. Go! If you cannot go, ano? Give. If you cannot give, pray. Kung alam ninyo po na langit, walang tulong. Sabi ni Dr. Jack Hells, may mga tao pumunta kay Dr. Jack Hells. Dr. Jack Hells, bakit ang simbahan mo at one of the largest church ka? Sabi niya, anong sikreto mo? Sabi niya, ang sumlider naglilid sa kot. Halika, may daan siya sa likod ng palpit. Bumaba siya. At ito pala ang palpit ni Dr. Jack Hells. Fiberglass na makikita siya. Sa ilalim ang mga matanda na hindi na marunong magbasa, ham na namang awit, na matanda na nandoon sa ilalim. Nanalangin kay Dr. Jack Hells na mag-press hanggang magsimula at magtapos. Ang power ni Dr. Jack Hells pala nandun sa panalangin ng matatanda sa sila. Amen? Mas mga sa payapa, may isa akong matanda. 85. Wala siyang salamin. Nagsasama pa ng Bible study. Nag-witness ka. Sabi ko na marunong ka pa mag-witness sa'yo. Ganun. Maganda yung, at kung may pupuntahan ako, pupunta na ako. Ipag-pray mo ako. Ang tagal na langit. Panginoon, si Pastor magpiplit sa Laguna. Pastor, ang pangalan mo nandoon. Sabi niya, si Pastor Apollo, ikaw magsubaybay. Minsan may bisita akong Pastor, halika, dadaan ka kay nanay. Bakit? Hingi tayo ng pagpapalag. Yun, ipag-pray ka ng matanda. Alam niyo yung prayer. Sabi ng Panginoon, a fervent prayer for a righteous man availeth much. Ang panalangin. Lahat ni panalangin, sabi ng Panginoon dito, the mandate is go. Go, give, and pray. God mandate is give. Pagbibigay ninyo ng 10%, 10%, bibigay mo sa Panginoon. When we give our increase and our honor to God, and we give, magbibigay tayo, ay ang Panginoon ay mag-bless. Ang sabi ng Panginoon dito, na kailangan sa mandate ng Panginoon ay magbibigay. Kasi kung hindi kayo magbibigay, walang magagamit. Alam nyo, nakaupo kayo dyan. Ang kukuha nagsiserve sa inyo. Kung nagbibigay kayo ng 10, giving ninyo sa Panginoon, ito ang binili ninyo ng upuan. Nag-uupo kayo dyan.
Wala, hindi umiikot ang electric fan. Yung aircon, nagbibigay sa inyong service. Nalamigan kayo, nagandaan kayo. Ibig ba? Maganda ngayon kasi may aircon. Ay kung hindi tayo magbigay ng tayo, nag-giving natin. At walang mabibigay sa kuryente. Sabi ni ng isang pastor dito sa Maynila, sabi niya, kung hindi ka nabigay, ang aircon nagbibigay sa iyo ng magandang lamig. Tapos itong area nagbibigay sa iyo ng ng magandang hindi mainit. So kailangan as a Christian na miyembro itong simbahan, magbigay ka rin. Kapag magbigay ka, sabi ng Panginoon sa Malakay 3:10, ulitin natin, memorize ng iba, bring ye all the tithes into the storehouse, that there be meat in my house, and prove me now, saith the Lord. Sabi niya, will not open the windows of it, and pour you out a blessing, and there not enough room to receive it. Kapag magbigay ikaw sa Panginoon, ang ganti ng Panginoon sa inyo, Luke chapter 6 verse 38. Anong sabi ng Panginoon? Give and it shall be given unto you, good measure, and pressed down, and shaken together, and running over with the same measure that you gave, it shall be measured to you again. Ganun lang, may parang, nakita ko yung siso eh. O yun, siso yung sa amin eh. Anong tawag ko sa inyo? Ha? Balance. Sa amin siso to eh. Ilonggo eh. Kung nagbigay ka sa Panginoon, ay magbigay rin ang Panginoon pantay. So, balance ang buhay mo. Ngayon, hindi ka nagbibigay at nagbibigay ang Panginoon sa iyo. Wala naglag to. Ganun na nangyayari. Bakit na ang isang Christian, ang iyang pagtayo sa Panginoon parang hindi balance? Kasi dito, walang laman. Ilang lagay mo dito ang laman mo? Ang iyong pagbibigay. Kasi kung magbigay ka na, sabi niya kanina, magbibigay rin ang Panginoon. Hindi ang bigay ng Panginoon, yung sobra-sobra. O example natin, sweldo ninyo 10,000. 10 at 10. Magkano ba yung 10%? 1,000. Ngayon, hirap-hirap na pa. Babayaran ka ng ilaw, babayaran ka ng tubig, isang anak. Sino pipiliin mo? Yung ibibigay mo bang 1,000 sa 1,000? Ibibigay mo yung sabi ng Panginoon, kapag kukunin mo ang sa kanya, hindi mo ibibigay. Sabi ng iba, ay babayaran ko yung susunod. Ang ibibigay kong kahit 1,000 pa rin. Hindi. Mali. Ini-interest ka ng Panginoon ng 10,000 eh. 1,000 lang ang ibibigay mo sa Panginoon eh. Ay, kinuha mo. Hindi mo yung sinakripisyo. Kukunin ng Panginoon yung 10 sa iyo, sobra pa. Yun ang curse na darating sa iyo. Akala ng iba, hindi ko nakasimba ngayon. Ngayon, isang Christian ako. Itong linggo, magbibigay ako ang magbibigay ko 100 a week. Magbibigay ko. Nag-absin ako. Pag sunod na Sunday, magkano ibibigay mo? 100 pa rin. Hindi. Dublihin mo. Kasi pagpapala ng Panginoon, binigay niya na eh. Binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng proteksyon. Ikaw wala ka ng bigay. That's why ang mga Christian ngayon, medyo naghirap. Karamihan naghirap. Bakit? Hindi nila ginagampanan ang ilang responsibility. Ang mandate ng Panginoon dito is to go. Sabi ng ibang missionary, I cannot go around without this round. Hirap pa rin. So, kailangan suportahan natin. At narinig ko kapastor, mayroon tayong missionary papunta. Foreign land. So, kailangan yung missionary natin na papunta ng foreign land ay suportahan natin. Amen? Amen.
Sana itong kukunting ibibigay kong illustration, dito tayo matatapos. Yung pagbibigay sa mission. May computation ako doon. Magsasahin kayo sa inyong bahay, 1 kilo. No? Kaya, sa 1 kilo, ang iyong hain, pwede ba kayo makasakripisyo ng 1 para sa missionary? Sa 1 kilo na bigas, 1/8 dyan, okay lang eh. Kukunin mo. Kaya ba ninyo? Magkuha ka ng isang galon lang. At dito yung kaldero, yung rice cooker, at dito yung box. Pagsain mo ng 1 kilo, kukuha lang ng isang darampot na 1/8 at ilalagay dito. Makakaya ba ninyo? Okay. Makakaya ninyo. Isang kainan yon, breakfast, 1/8. Pagdating ng lunch, kukuha ka ulit ng another 1/8. And then pag supper, kuha ka ulit ng isang 1/8. In one day, ang makukuha mo ay 3/4 kilo. Ibibigay mo sa missionary. Amen ba? Amen ba? Makaya? Hindi umumiti ah. Kaya ba ninyo? Kasi re-raise tayo dito ng support ng missionary yung pag-alis. Ano? Ibigay ko lang sa inyo ang pagbibigay ng makaya ninyo. So sa isang sasaig, sa ganon, sa breakfast, lunch, and then supper. So may 3/4 ka. Pagdating ng ang 3/4 mo, gawin mo siya ng 1 week. So, in 1 day siya, sa 1 day mo is 3/4. I-times mo siya sa 7 days. Maging 4 kilos at 1 cup ang iyong bigas. Mabigat na? Ha? Hindi mabigat kasi sa ganun lang eh. Pero pagdating ng isang araw, parang mabigat na. Ganun ang support ng missionary. Pagdating ng 1 month is 4 kilos and a half, it times mo sa 4 equals 20 kilos and a half. So 1 month, i-times mo siya sa 1 year. Mangin 4 kilos and 43 sack and 43 kilos. Ganun ang pag-raise ng missionary. Sa isang tao lang yun. Isang tao lang yun. Ano? Ganun lang ang bigas. Ibigay mo. Ay, naipon. Malaki na. Oh. Kaya ba? Kaya ba? Ganon ang pagsuporta natin sa missionary. Kapunti lang. Kapag umaabot ng ang support ninyo sa ang inyong missionary, hindi naman uwi dito. Doon na lang siya. Bakit? Yung pag-uwi niya, malaking pera yun. Gagamitin pa sa ministry. Sana ito ang ginawa ng Panginoon. Daman, si Moses, the manual, si Joshua, and the mandate is to go. Sino ang mag-go? Ay tayo. Sino ang mag-support? Ay tayo. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa pinsayang namin na pakinggan.